Pagod na pagod ako at handa nang matulog sa aking hotel nang tumawag ang boss ko, hinihingi na bumalik ako sa opisina bago mag-alas 8 ng umaga. Kailangan kong mag-book ng flight, mag-impake, at pumunta sa airport. Huli na para tawagan ang asawa ko nang hindi nagigising ang mga bata, kaya pinakiusapan ko ang taxi na ihatid ako sa bahay. Palihim na pumasok, napansin kong madilim ang bahay maliban sa ilaw ng aming kwarto, kung saan narinig ko ang asawa ko at isang lalaki na nag-uusap. Malamang na nasa kamag-anak ang mga anak ko. Napagtanto kong mayroong ibang lalaki ang asawa ko, nakaramdam ako ng sakit. Naalala ko ang payo ng aking mga lolo't lola na manatiling kalmado, huminga ako ng malalim. Mayroon akong masamang ugali, na naman ako sa aking lolo, na nagbabala sa akin tungkol sa potensyal nito na sirain ang aking buhay. Nagdesisyon akong huwag maghiganti ngunit mangalap ng ebidensya. Ginamit ko ang aking bagong smartphone, na ibinigay ng aking employer para sa pagsubok, na may malinaw na camera at mikropono, at isang binagong flash drive upang maiwasan ang pagkaubos ng baterya, nagre-record mula sa mga anino. Nahuli ko ang aking asawa na nanloloko. Bagamat dinurog nito ang aking pride, nagdesisyon akong kumuha ng DNA test para sa mga bata. Habang nagre-record ako, napakinggan ko ang isang bagay na naging dahilan upang mawalan ako ng kontrol. Sumugod ako sa kwarto, inawi ang lalaki, at pinalayas siya. Ang aking asawa, si Sheila, ay nagtago sa isang sulok, natatakot. Halika rito, utos ko. Ako'y natigilan, tulad ng panonood ng isang pelikula na nagbubukas sa bawat pagkakataon na sakupin ako ng halimaw. Wala akong halos maalala pagkatapos, 4 na beses pa lamang itong nangyari sa aking buhay. Halika rito, ulit ko. Gumapang siya sa sulok ng kama malapit sa akin. Sobra akong nagsisisi, Steve. Sobra akong nagsisisi, Steve, pakiusap niya. Ako ay, tatahimik, ungol ng halimaw sa loob ko. Pinagsisisihan mo rin ba ang mga panahong iyon kasama si Danny? Tanong ko, sinusuri ang higit pa sa kanyang panlilinlang. Nang inag si Sheila, inisip ko kung gaano katagal at kung ilan. Nanlalaki ang kanyang mga mata sa takot. Please, sobra akong nagsisisi, huwag mo akong saktan. Sobra akong nagsisisi, pakiusap niya. Isa kang manlulokong baka. Nilapastangan mo ang bahay na ito, ang kwartong ito, ang kama na ito. Pinagtaksilan mo ang iyong asawa at ang iyong mga anak, deklarasyon ko, hinahayaan ang galit ng halimaw na damaloy. Mas lalo siyang nagmukhang masama, nanlalaki ang mga mata, nanginginig ang mga ngipin, mapatla ang mukha. Nagulat ang halimaw, sa isip. Tinapak ko siya sa likod. Kakaiba, parang tinapak din niya ako pabalik, na parang palagi niya akong poprotektahan. Mag-iimpake ka ng iyong mga gamit at aalis bago magtanghali. Kunin mo ang lahat ng kasangkapan sa kwarto, lalo na ang kama na ito. Iwan mo ang aking mga gamit ng maayos sa sahig. Igalang mo ang aking mga gamit, naiintindihan mo, utos ko. Paano ko gagawin ang lahat ng ito? Tanong niya, nanginginig ang kanyang boses. Wala akong pakialam. Baka tanungin mo ang iyong mga baliw na kapatid na pinahiram ko ng pera. Bago magtanghali, dagandong ng halimaw sa pamamagitan ko. Oo, bago magtanghali, naiintindihan ko, bulong niya sa pagkatalo. Nanginginig si Sheila at tinakpan ang kanyang ulo. Kinuha ng halimaw ang kontrol, kinuha ang aking mga bag, at nagtungo sa kotse. Napansin kong wala na si Mark. Inihagis ng halimaw ang aking mga bag sa trunk at inilagay ako sa upuan ng driver. Pagbawi ng kontrol, nakita ko sa salamin na bali ang aking ilong, sinisira ang aking hitsura. Nagmaneho ako papunta sa ospital. Natuklasan ng mga doktor na mayroon akong bali na ilong, 2 bali na tadyang, posibleng concussion, at ilang pasa at sugat na tusok. Gusto nila akong i-admit, ngunit tumanggi ako dahil kailangan kong nasa trabaho sa loob ng 2 oras. Tinawagan ang pulis. Sinabi ko sa kanila na ako ang nagdusa ngunit wala akong masyadong maalala. Ipinilit kong seryoso akong nasaktan,
at ayos lang ang kabilang panig. Dahil hindi ko nakita si Mark sa emergency room, sinubukan nila ako, at malinis ako. Bilang isang lokal at empleyado ng isang malaking kumpanya, pinayagan nila akong umalis. Ang kapatid na babae ng isang opisyal ay nagtatrabaho sa aking kumpanya. Ipinaliwanag ko na apurahan akong pinabalik sa trabaho. Dahil sa ekonomiya, ayaw nilang masira ang isang malaking employer ng walang dahilan. Nagtiwala sila sa akin, at umalis ako. Sa trabaho, nagpunta ako sa opisina ng aking boss. Si Audrey Hammer, ang VP, ay may kumpletong banyo doon. Naligo ako at natulog, hindi pa rin nakakaramdam ng anumang sakit. Dumating ako sa opisina at nakita ang kotse ni Steve. Bilang aming pinakamahusay na troubleshooter, kulang siya sa bayad at hindi pinapahalagahan. Gusto kong baguhin iyon, ngunit nangangahulugan ito ng pakikitungo sa aking mga nakatatandang kapatid, na co-owner ng kumpanya. Wala si Steve sa kanyang desk. Sana ay nagtimpla siya ng kape at nagpunta sa aking opisina, natagpuan ang kanyang bagahe at siya na natutulog sa aking sopa. Hinangaan ko ang kanyang hitsura. Isa siya sa pinakagwapong lalaking kilala ko, hindi tulad ko, na maagang nagka-gray at mukhang mas matanda kaysa sa aking edad. Walang kamalayan si Steve sa kanyang charm. Lumapit ako sa sopa at napahiyaw. Ang kanyang mukha ay pasa-pasa at kulay ube at itim, na may metal splint sa kanyang ilong. Hinawakan ko ang kanyang balikat, at bumukas ang kanyang mga mata, sa una ay nakakatakot ngunit pagkatapos ay banayad gaya ng dati. Steve, ano ang nangyari sa iyo? Tanong ko. Sabihin na lang natin na umuwi ako para sorpresahin ang asawa ko, pero mas sinorpresa niya ako. May kilala ka bang magagaling na abogado sa diborsyo? Sagot ni Steve. Oo, si Heather Alexander. Naging kasama ko siya sa kolehiyo at kilala niya ako. Isang pabor, tawag ni Audrey. Magandang umaga, Heather. Kailangan ko ang iyong tulong para sa isang kaibigan na nangangailangan ng isang abogado sa diborsyo. Maaari mo ba siyang makita ngayong umaga? Salamat. Magkita tayo sa lalong madaling panahon. Bumaling kay Steve, sinabi niya, maglalaan siya ng oras para sa iyo. Ngayon, anong nangyari, Audrey? Marami tayong trabaho ngayon. Paano kung umupo ka sa tabi ko habang nakikipag-usap ako kay Heather, para hindi ko na ulitin ang sarili ko, iminungkahi ni Steve. Okay, Steve, pero gusto ko ang buong kwento, sang-ayon ni Audrey. Si Steve ang pinakamagaling na assistant na maaari kong asahan, ginagawang matatagalan ang trabahong ito. Nagtrabaho kami ni Audrey ng 1 oras, inaayos ang gulo ng kanyang kapatid. Ang kumpanya ay magiging doble ang tagumpay kung wala sila. Dumating si Heather, at isinaysay ko ang aking kwento, iniiwasan ang mga detalye tungkol sa halimaw. Sinabi ko na nagdilim ang aking paningin sa galit at ipinakita sa kanila ang video. Tanong ni Mark, Sheila, mas mahalaga ba ako kaysa sa mga anak mo? Sagot ni Sheila, sa iyo ako. Wala akong pakialam sa kanila. Nagulat sina Heather at Audrey. Umungol ako, Heather, gusto ko ang buong kustodiya ng aking mga anak, kahit na mga hulugan ito ng pagsasakripisyo sa aming mga ari-arian. Ayokong magbayad ng child support. Ang mga anak ko ay nasa mga magulang niya, at gusto ko silang sunduin. Steve, gagawin ko ang aking makakaya, ngunit kahit na mayroong ebidensyang ito, mahirap ang buong kustodiya. Maaaring i-claim ng iyong asawa na nagsalita siya sa init ng sandali. Igagawa ko ang mga paunang dokumento, ibibigay ang aking card sa iyong asawa, at ipaalam sa kanyang abogado na makipag-ugnayan sa akin. Manatiling kalmado at iwasan ang higit pang mga pagkakamali, naiintindihan mo. Seryoso ang tingin ni Heather. Paumanhin, Heather, nawalan ako ng kontrol. Mananatili akong kalmado. Salamat sa pagre-representa sa akin. Sabi ni Audrey, ikaw ang pinakamagaling, sabi ni Steve. Nagpalitan sina Audrey at Heather ng ilang salita ng pribado bago umalis si Heather. Ilang oras na kaming nagtatrabaho nang bigla akong labis na kinabahan.
Napagtanto ko na balisa ang halimaw tungkol sa pag-alis ni Sheila sa aking bahay bago magtanghali. Gusto kong hayaan siyang manatili, ngunit may ibang plano ang halimaw at tila wala sa kontrol. Nako, Audrey, mayroon akong personal na bagay na dapat asikasuhin. Dapat 1 o 2 oras lang. Paumanhin, ngunit maaari ba akong umalis? Babalik ako sa lalong madaling panahon, hiling ni Steve. Walang problema, Steve. Malaki ang iyong naitulong. Bumalik ka lang kaagad, sagot ni Audrey. Tumakbo ako papunta sa aking kotse, nag-aalala na baka muling makuha ng halimaw ang kontrol. Pagdating ko sa bahay, mayroong rental truck at ang mga kapatid ni Sheila na naglilipat ng kutsan. Mayroon ding 2 sasakyan ng pulisya at 3 opisyal. Kinuha ko ang aking laptop at lumapit sa mga opisyal ng pulisya. Mayroon akong recording na ipapakita sa inyo tungkol kagabi, maaari ba? Tanong ko. Ikaw ba si Steve Blaine, ang asawa ni Sheila? Tanong ng sarhento ng pulisya nang may paninindigan. Oo, ako nga, sarhento. Sasagutin ko ang lahat ng inyong mga tanong, maaari nyo bang panoorin ang recording na ito? Tila handa na nila akong posasan, ngunit ang sarhento ay mayroong maawang mga mata sa kabila ng kanyang matigas na ugali. Okay, Mr. Blaine, papanoorin namin ito, ngunit manatili ka kung nasaan ka, utos niya. Mayroon kang aking salita, sarhento. Pangako ko. Sinimulan ko ang recording at tinaasan ang volume. Kahit ilang kapitbahay ay nanood. Nang sabihin ng boses ni Sheila, wala akong pakialam sa kanila, nabitawan ni Sheila ang kahon na kanyang dala. Tumingin kaming lahat habang kinukuha niya ang kanyang mga gamit. Napansin ko ang isang bag ng puting pulbos na nahulog mula sa kahon. May nakita akong kaina-hinala, sarhento, sabi ko. Nakita rin niya ito at tumakbo patungo kay Sheila, humihingi ng backup. Naalala ko ang isang eksena sa recording at ni-zoom in sa isang maliit na salamin na may mga guhit ng puting pulbos sa bedside table. Ipinakita ko ito sa isang opisyal, na tinawag ang sarhento. Pagkatapos ay pinusesan niya si Sheila, na umiyak at humikbi. Nanood ang kanyang mga kapatid nang may pagkabigla. Inutusan sila ng sarhento na tapusin ang kanilang trabaho habang dinadala si Sheila ng 2 opisyal. Sarhento, anong nangyari? Tanong ko. Inaresto ang iyong asawa dahil sa pagkakaroon ng ipinagbabawal na mga substance. Ito ay pulbos, susuriin namin ito upang kumpirmahin, paliwanag ng sarhento. Paano ang aking mga anak? Kailan ko sila makikita? Tanong ko, na mukhang nababalisa. Nasaan sila? Tanong niya, nag-aalala. Malamang sa bahay ng mga magulang ng aking asawa, mga 5 milya mula rito. Ito ang iyong mga anak. Ang iyong asawa ay nasa kustodiya. Kung ako sa iyo, pupuntahan ko sila, payo niya. Siyempre, kailangan ko silang sunduin. Mahal ko sila. Ngunit paano kung may mga problema? Ayokong magkaroon ng hindi magandang eksena sa harap ng aking mga anak. Nag-aalala ako. Nawala ang nag-aalalang tingin ng sarhento, at tila napanatag siya. Mananatili ako rito hanggang sa matapos sila at pagkatapos ay susundan kita sa iyong mga kamag-anak. Walang magiging karahasan, ngunit kailangan ko ng buong pahayag ng iyong mga pinsala, okay? Umuwi ako para makita ang aking asawa kasama si Mark Grossberg. Ni-record ko ito para sa patunay. Nang sabihin ng aking asawa ang isang kakilakilabot na bagay tungkol sa aming mga anak, nagdilim ang aking paningin. Ang sumunod kong alam, sumisigaw ako sa kanya na umalis bago magtanghali. Nagpunta ako sa ospital pagkatapos noon. Hindi ko alam kung paano ako nasugatan o kung nasaktan ko si Mark, ibinigay ko sa kanya ang aking mga dokumento sa ospital na naglilista ng aking mga pinsala. Sumipol siya. May masakit ba? Tanong niya ng kakaiba. Wala. Alam kong magsisimula sa kalaunan ang sakit, at hindi ko iyon inaasahan. Sa totoo lang, mayroon kang pinakamagandang mga mata, sagot ko, na nakakaramdam ng pagkahilo. Samandal ako sa kanyang patrol car. Baka dapat kitang dalhin sa ospital, iminungkahi niya.
Pagod lang ako at 2 oras lang akong natulog. Kailangan kong sunduin ang aking mga anak at bumalik sa trabaho. Mayroon kaming daycare sa trabaho, kaya magiging ayos lang, paliwanag ko. Okay, pero dadalhin kita sa mga magulang ng iyong asawa, sabi niya. Ano man ang sabihin mo. Tapos na sa wakas ang aking malapit ng maging ex-brothers-in-law. Nilak ko ang bahay at sumakay sa patrol car. Sa biyahe, nag-alok ang sarhento ng ilang payo. Kung ako sa iyo, kukuha ako ng pansamantalang kustodiya at restraining order laban sa iyong asawa, napipigilan siyang pumasok sa bahay ng pamilya o makita ang mga bata. Sa ngayon, habang nasa kulungan siya, ikaw ang may kontrol. Gamitin mo ang oras na ito ng may karunungan, payo niya. Gagawin ko, sabi ko. Tinawagan ko si Heather, ipinaliwanag ang sitwasyon, at ibinahagi ang payo ng sarhento. Tiniyak niya sa akin na aayusin niya ang lahat bago mag-alas 11 bukas. Sinimulan kong tawagin ang sarhento sa kanyang unang pangalan, Rosemary, at kahit na nakipag-flirt ng kaunti. Binigyan niya ako ng ilang kakaiba ngunit hindi galit na mga tingin. Hindi ka ba masyadong masaya para sa isang tao sa sitwasyong ito? Tanong niya. Sasanduan ko ang aking mga anak. Akala ko hindi ko sila makikita sa loob ng ilang linggo. Mayroon akong magagaling na taong tumutulong sa akin. Bakit ko hahayaan na masaktan ako ng higit pa sa panloloko ng aking asawa? Gumuho ang aking kasal, ngunit hindi ako nag-aaksaya ng oras. Mag-e-enjoy ako sa buhay at sa aking mga anak. Sa madaling salita, hihinto ako at aamuyin ang mga bulaklak, Rose, sabi ko, kinikilig ang aking mga kilay sa kanya. Hindi ko alam kung matalino ka, baliw, kailangan mo ng doktor, o baka kailangan ko lang ng tulog, puna niya. Walang komprontasyon sa bahay ng aking biyenang babae. Sinabi sa kanila ni Rosemary na ibigay sa amin ang mga bata, at umalis kami. Hindi nila ako kailanman nagustuhan o iginalang, at pinaghihinalaan ko na alam nila ang tungkol sa panloloko ni Sheila. Tuwang-tuwa ang aking mga anak na makita ko at nasa sabik na sumakay sa sasakyan ng pulisya. Gustong marinig ni Hope, ang aking panganay sa edad na 5, ang sirena. Gustong sumakay ni Luke, ang bunso sa edad na 3, sa kondonga ni Rosemary. Ang pagpapakilala sa kanya bilang Tia Rosemary ay hindi nakatulong. Binigyan niya ako ng isang tingin na puno ng pagkadismaya at katatawanan. Tia Rosemary, pupunta ka ba sa aming bahay? Tanong ni Hope. Hindi maaari, honey, masyado akong abala, sagot ni Rosemary. Anong mga shift ang ginagawa mo, Rosemary? Tanong ko. Nagtratrabaho ako mula 8 hanggang 5 buong linggo, sagot niya nang may pagdududa. Kung gayon maaari kang pumunta sa hapunan bukas ng gabi sa alas 6:30. Hope, maaari mong ipakita kay Tia Rosemary ang iyong koleksyon ng manika, iminungkahi ko. Ang galing niyan, Daddy, sabi ni Hope. Steve, hindi ako, nagsimula si Rosemary. Ayaw mong malungkot si Hope, di ba? Hindi ngayon. Binigyan ko siya ng isang inosenteng tingin. Okay, ano ang gusto mong hapunan, Hope? Tanong ni Rosemary. Ano ang dapat dalhin ni Rosemary? Tanong ko kay Hope. Ice cream, sabi ni Hope. Huminto si Rosemary sa harap ng aking gusali ng opisina upang palabasin kami. Okay, dadalhin ko ang ice cream, sang-ayon ni Rosemary. Salamat, Tia Rosemary, sabi ni Hope. Salamat, dagdag ni Luke. Paulem, Rosemary, sabi ko. Kumaway siya at umalis. Ano ang ginagawa ko? Maaaring maging suspect si Steve kung magsasampa ng kaso si Grossberg. Hindi ako makapaniwala na pinadala ako sa kanyang bahay. Palagi kong hinahangaan si Steve Blaine. Akala ko kailangan ko siyang arestuhin. Naaalala ko ang unang pagkakataon na nakita ko siya kasama ang kanyang mga anak sa parke 2 taon na ang nakararaan. Pinahina niya ang aking mga tuhod sa kanyang hitsura, kilos, boses, at galaw. Dapat siyang maging modelo. Tuwing linggo, mas maraming babae ang nagpapakita sa parke kapag naroon siya.
Nag-uusap pa nga kami minsan. Nakita mo ba siya noong nakaraang weekend? Ginawa niya ang pinakamatamis na bagay. Kumuha ako ng mga larawan ng landscapes, na syempre kasama si Steve, at ngayon ay tinawagan ako upang arestuhin siya. Salamat sa Diyos na nagkaiba ang mga bagay-bagay. Sinabi niya na mayroon akong pinakamagandang mga mata at nakipag-flirt sa akin. Malamang dahil hindi pa siya nakakatulog sa sinuman sa loob ng mahabang panahon. Siguro isa ako sa pinakapangit na babae sa planeta. Mayroon akong hugis ng isang brick sa mukha ng isang bulldog, at nakipag-flirt siya sa akin. Halos mabuti na pasa ang kanyang mukha. Hindi ko alam kung kaya kung umupo sa tapat niya na mayroon siyang karaniwang napakagandang mukha. Gusto kong sumigaw tulad ng isang babaeng nakakatugon sa isang pop idol. Kumalma ka, Rosemary. Tinawag ako ng kanyang mga anak na Tia Rosemary. Gawin mo ang iyong trabaho, Rosemary. Kailangan mong bisitahin si Mark Grossberg at kumuha ng pahayag. Ibinaba ko ang aking mga anak sa daycare at nagmadaling makita si Audrey. Kakaiba ang aking pag-uugali, posibleng dahil sa kakulangan ng tulog o sa hayop, ngunit nakaramdam ako ng mas matyaga at nakipag-flirt kay Rosemary. Dapat akong nagluluksa sa aking kasal, ngunit parang natapos na ito noon pa. Mayroong humaharang sa aking sakit, at sana ay tumagal ito. Tinapos namin ni Audrey ang aming trabaho sa araw na iyon. Audrey, sa tingin ko pagod na pagod ako bukas. Maaari ba akong mag-day off? Sure, Steve. Baka tawagan kita. Pero maaari kang manatili sa bahay. I'm sorry about your situation. Good night. Good night, Audrey. Ang aking mga bali na tadyang ang pinaka nag-aalala sa akin, dahil maaari nilang limitahan ang aking pagkilos, at kailangan kong alagaan ang aking mga anak. Sumakay kami ng taxi pauwi, at nag-order ako ng pizza para sa hapunan. Nagtanong sina Hope at Luke tungkol sa kanilang ina. Ipinaliwanag ko na nagkaroon ng malaking away sina nanay at tatay, ngunit mahal pa rin namin silang pareho. Dahil sa away, mananatili si nanay sa bahay ng kanilang lolo't lola. Okay lang, Daddy, basta kasama ka namin. Sawa na kami sa pananatili sa bahay ng aming lolo't lola. Mahigpit akong niyakap ng parehong mga bata. Napagtanto ko na maraming gabi silang ginugol sa kanilang lolo't lola, malamang noong nanloloko si Sheila. Umungol ang halimaw sa loob ko. Nang gabing iyon, nakakita ako ng isang emergency nanny service at nag-ayos para sa isang tao na dumating ng 7 AM. Itinago ko ang susi sa ilalim ng doormat. Inaasahan ang aking kakulangan sa tulog at sakit na maaaring magpahirap sa akin na bumangon. Inilipat ko ang karamihan sa aming savings mula sa joint account sa aking sariling checking account at kinansela ang aming joint credit cards. Inisip ko na walang laman ang aming safe deposit box dahil ako lang ang may susi, ngunit nagdesisyon akong pag-isipan ito. Natulog kaming lahat sa double bed ng guest bedroom, para hindi ko na kailangang tumakbo pababa ng hall kung magising ang mga bata. Ngayong umaga, ginising ako ni Luke at Hope. Dad, may tumatawag sa pinto. Tumunog ang aking telepono noon. Mr. Blaine, this is Gloria from the nanny service. Are you home? Yes, Gloria, salamat sa pagpunta. Medyo pagod ako. Inilagay ko ang susi sa ilalim ng doormat, pakipasok at umakyat sa itaas. Siyempre, darating ako ngayon. Narinig ko ang pagbukas ng pintuan sa harap sa mga yapak. Ang babaeng pumasok ay tila nasa huling bahagi ng kanyang 50s. Ipinaliwanag ko ang sitwasyon, kailangan niyang ihanda si Hope at dalhin siya sa daycare, pagkatapos ay alagaan si Luke sa natitirang bahagi ng gabi. Mabilis siyang kumilos at napakainit sa mga bata. Nagpahinga ako sa buong araw. Isang messenger mula sa opisina ni Heather ang naghatid ng temporary custody order at restraining order. Tumawag si Heather para sabihin na sinabihan ang aking asawa ng mga papeles ng diborsyo habang nasa kulungan siya. Inaasahan niyang palalabasin si Sheila ngayong gabing iyon. Sa pagitan ng controlled substance charge at ng record, mayroon na akong malaking pagkakataon na makakuha ng buong kustodiya.
Habang sinundo ni Gloria si Hope mula sa daycare, dumaan ako sa bangko, bumili ng bagong safe deposit box, at inilipat ang karamihan sa mga nilalaman mula sa lumang box sa bagong box. Ang mga gamit lamang ni Sheila ang iniwan ko sa lumang box sa bangko sa kabilang kalye. Nagbukas ako ng bagong checking at savings account sa aking pangalan lamang. Pagkatapos ay sumulat ako ng tseke mula sa aking lumang personal checking account sa aking bagong bank savings account. Kapag naayos na ang diborsyo, ayos lang sa akin na makuha ni Sheila ang kalahati, ngunit ngayon ay ayaw kong sayangin niya ang pera sa mga bagay tulad ng mga ilegal na substance o piyansa. Naramdaman ko ang labis na kaginhawahan, bagaman sa wakas ay nakaramdam ako ng sakit. Hindi ito kasensama ng kinatatakutan ko. Ang ilong ko ang pinakamasakit. Nagpasya akong bumili ng manok sa grocery store at lutuin ito ngayong gabi. Umalis si Gloria ng alas 5, at para makasiguro, hiniling ko sa kanya na pumunta bukas. Mabilis na dumating si Rosemary. Nagkaroon kami ng napakagandang hapunan. Hiniling ni Hope na makita ang armas ni Rosemary, at maingat na ipinaliwanag ni Rosemary kung gaano kadelikado ang tunay na mga armas. Siguro mukha akong terrible kay Rosemary dahil palagi niyang tinatanong ang tungkol sa aking kalagayan. Masama ako. Nagpasya akong kunin ang lahat ng atensyon na makukuha ko kay Rosemary. Sumang-ayon siyang umupo kasama namin at manood ng pelikula ng mga bata. Pagkatapos ay hinimok ko siyang bumili ng mga bata. Pagkatapos ay nagpanggap akong nahihilo at hiniling ko sa kanya na umupo sa tabi ko sa isa pang pelikula. Sinabi ko na mas magiging komportable ako kung mananatili siya habang ako ay nahihilo, para lang sa in case. Tandaan mo iyan. Oh my God, pinagpapawisan ako. Lagi kong iniisip kung ano ba talaga ang pawis. Sa ikalawang pelikula, sinabi niya sa akin kung paano niya inimbestigahan si Mark Grossberg. Pinanggako niya sa akin na huwag sabihin sa sino man ang sinabi niya. Natagpuan niya si Mark na nakatira sa isang hotel sa kalapit na bayan. Lubha siyang natakot sa akin. Sinabi niya na pinilit ko siya sa banyo at inatake siya ng walang babala. Ipinakita ni Rosemary sa kanya ang pelikula at ang bahagi kung saan tila ibinabagsak niya ang sarili sa kama patungo sa akin at sa kamera. Pagkatapos ay inisa-isa niya ang lahat ng aking mga pinsala at inihambing ang mga ito sa kanyang mga hiwa at pasa. Sinabi niya sa kanya na ikalulugod niyang magsampa ng kaso laban sa akin ngunit binalaan siya na maaari akong gumanti, at kung nagawa ko ito, maaaring makulong siya. Nagpasya si Mark na huwag magsampa ng kaso. Sinabi ko sa kanya na dahil hindi ko talaga maalala kung ano ang nangyari, hindi ako magsampa ng kaso. Bagaman kailangan kong alalahanin na padalhan ang asawa ni Mark ng kopya ng aking pelikula. Umalis si Rosemary ng alas 11, at bumalik ako sa kama kasama ang mga bata. Sa paglipas ng panahon, tumanggi ako sa lahat ng komunikasyon kay Sheila. Pinakausap ko siya sa aking abogado. Gumaling ang aking mga tadyang sa loob ng 3 linggo, ngunit masakit pa rin ang aking ilong. Ni-redecorate ko ang aking silid tulugan gamit ang bagong pintura, crown molding, at mga bagong kurtina. Sa wakas ay nakabili ako ng isang set ng silid tulugan na gusto ko. Ito ay isang napakalaking 4-poster bed na may katugmang kasangkapan. Lahat ay gawa sa mabigat na madilim na kahoy. Gusto ko ito. Niloko ko si Rosemary na gumugol ng maraming gabi sa aking bahay. Hindi ko pa siya sinusuyo. Ngunit plano kong gawin ito. Kailangan kong maghintay na gumaling ang aking ilong. Sobrang sakit niyon. Maayos ang lahat sa trabaho. Kailangan kong gumugol ng ilang gabi na malayo sa bahay, ngunit nakakuha ako ng serbisyo ni Gloria para sa panahong iyon. Ginawa ni Audrey ang lahat ng kanyang makakaya upang bawasan ang aking mga paglalakbay sa labas ng bayan. Sa wakas, sinabi sa akin ng doktor na maayos na ang aking ilong. Nagpanggap akong nahihilo ulit at niloko si Rosemary na magtagal sa panunood ng pelikula. Pumunta ako at kumuha ng tig-isang mangkok ng ice cream para sa aming dalawa. Pagbalik ko, sa halip na umupo sa aking upuan, umupo ako sa tabi niya sa sopa,
Medyo malapit din. Kumain kami ng ice cream ng tahimik habang nanunood ng pelikula. Binigyan ko siya ng oras para magpahinga, pagkatapos ay hinayla ko siya papalapit. Tumingin siya sa akin. Anong ginagawa mo, Steve? Tanong niya. Ngayon sinabi ng doktor na ganap nang gumaling ang aking ilong, kaya hindi ko na kailangang mag-alala tungkol sa pagsakit nito. Iyon ang dahilan kung bakit sinusuyo kita ngayon. Malinaw ba iyon? Sagot ko. Bakit mo gustong halikan ako? Pangit ako. Talagang pangit ako, sabi niya. Idinikit ko ang aking daliri sa kanyang mga labi upang pigilan siya. Isa kang malusog na dalaga na kaedad ko, na may magagandang mata, isang magandang boses, at isang kamanghamanghang personalidad. Inaalagaan mo ang iyong sarili at nagpapanatili sa hugis. Gusto kita. Maaari na ba tayong maghalikan? Tanong ko. Ngunit nagsimula siya, ngunit hinalikan ko siya. Nagkaroon kami ng magandang oras noong gabing iyon at hindi na namin tinapos ang pelikula. Sa kasamaang palad, natapos ang gabi gaya ng dati, ngunit sumang-ayon siyang pumunta bukas. Hindi ako makapaniwala. Ang pinakagwapong lalaki sa bayan ay gustong makita akong muli. Isa pa lang ang nahalikan ko, na matanda, pangit, at lasing. Maayos ang takbo ng mga bagay kay Rosemary. Binanggit ko na kung minsan ay dinadala ni Gloria ang mga bata ng magdamag at pagkatapos ay tinanong ko si Rosemary kung malaya siya sa Sabado ng gabi. Sinabi niya na oo at gusto niyang ipakita sa akin ang kanyang apartment. Sinalubong ako ni Rosemary sa pintuan na nakasuot ng madilim na blusa at itim na pantalon. Bakit palaging nakasuot ng madidilim na kulay ang mga babae? Anong problema sa masaya at maliliwanag na kulay? Tanong ko. Binigyan ko siya ng isang palumpon ng mahahabang tangkay na rosas at isang kahon ng tsokolate. Namula siya, at sumilay ang kanyang mga mata. Hinalikan ko siya. Halos 2 buwan na mula nang huli akong makipagtalik, at may naisip ako. Ano ang niluto mo para sa hapunan? Tanong ko. Lasagna sa oven, sagot niya. Pwede mo bang patayin? Tanong ko. Oo, pakiusap, sagot niya, ngunit nagsimula siya, ngunit pinutol ko siya. Sorry, Rosemary, pero masyado lang akong impatient, sabi ko. Nagtalik kami. Pagkatapos, humiga ako sa tabi niya at hinalikan siya ng marahan. Hinalikan niya ako pabalik, ipinikit ang kanyang mga mata, at nakatulog. Halos masira ang lasagna, pero pwede pa ring kainin. Kumain ako ng 2.5 malaking piraso kasama ang garlic bread para mabawi ang aking lakas. Kumain siya ng halos 2 piraso. Pagkatapos ay tumama ito sa akin. Nakaupo ako dito kasama ang isang napakagandang, hubad na lalaki sa aking kusina. Anong masayang araw. Ang pagtatalik ay mas maganda kaysa sa inaasahan ko. Sa unang pagkakataon pagkatapos kumain at magsipilyo ng aming mga ngipin, nagkayakap kami sa sopa at nanood ng TV. Naramdaman kong ipinagmamalaki ko. Napabaliw ng pangit at matandang si Rosemary Hoover Watkins ang isang napakagandang lalaki. Hindi tumigil sa pagtunog ang telepono sa loob ng 15 minuto. Ito ang aking kapitbahay at kaibigan, si Beth, na sumisigaw sa aking tainga, Rosemary, okay ka lang ba? Lahat kami ay nasa labas ng iyong pintuan, handang sirain ito, ngunit nagpasya kaming maghintay dahil isa kang pulis. Sabi ni Beth, honey, maayos ang lahat. May kaibigan akong bumibisita, kaya sorry kung nag-iingay kami ngayong gabi, sagot ko, na nakadikit sa dibdib ni Steve. Ito ba ang napakagandang lalaki mula kahapon? Tanong niya. Oo, totoo. Sumandal si Steve at hinalikan ako. Sa labas ay narinig ko ang tawanan, hiyawan, at sipol. Karamihan sa aking mga kapitbahay ay mga babaeng walang asawa, at naging kaibigan ko sila bilang isang pulis. Naglilingkod at nagtatanggol ako ng maayos. Ngayong gabi, pananatilihin ko silang gising. Sana ay hindi sila tumawag sa pulis. Nagtalik kami buong gabi at pagkatapos ay nakatulog. Nang gisingin ako ni Steve, nakaligo na siya, nakabihis, at mukhang gwapo pa rin gaya ng dati.
Humingi siya ng paumanhin ngunit kailangan niyang sunduin ang kanyang mga anak. Ngumiti ako ng inaantok at sinabi kong naiintindihan ko. Hinalikan niya ako, nangangakong tatawag, at alam kong gagawin niya iyon. Pagod, nagtiwala ako sa kanya na i-lock ang pintuan at bumalik sa pagtulog. Sa gayon, ito ay isang magandang gabi kasama si Rosemary. Binuksan ko ang pintuan, sinuri ang aking mga paa, at isinara ito ng maingat, tinitiyak na nakalock ito. Pinalibutan ako ng mga ilaw. 5 babae, ang ilan ay may mga kamera, ang nakatayo doon na pumapalakpak at nagpupuri. Medyo naiilang, yumuko ako at nagpasalamat sa kanila. Pagkatapos ay inilahad nilang lahat ang kanilang mga kanang kamay na parang mga reyna. Naglakad ako sa hallway, humuhuni ng isang lumang Irish tone na itinuro sa akin ng aking lolo, at narinig ko silang bumantong hininga sa likuran ko. Ang mga sumunod na buwan ay naging kaaya-aya. Hindi ako gumugol ng maraming gabi kasama si Rosemary dahil kay Hope at Luke, ngunit ang mga ginawa ko ay napakaganda. Gayunpaman, mayroong 2 problema sa aming relasyon. Ang pinakamasama ay ang kanyang emosyonal na distansya. Susulong kami, ngunit pagkatapos ay aatras siya sa likod ng mga pader ng isip. Napakaganda ng pagtatalik, ngunit kulang ang emosyonal na koneksyon. Ang isa pang isyu na nagpapabaliw sa akin ay ang kanyang palaging madidilim na damit. Palagi siyang nakasuot ng itim o madilim na kulay abo, kung minsan ay puting blusa, na parang malungkot din. Gusto ko siyang kalugan at sumigaw, magsuot ka ng masasayang kulay. Tigilan mo ang pagmumukha na pupunta ka sa isang libing. Sumusulong ang aking diborsyo, at may petsa kami sa hukom. Naghain si Heather ng isang kasunduan, ngunit tumanggi sila, sa kabila ng kanyang babala na maswerte sila na makuha ang alok na iyon. Mula kay Heather, nalaman ko na ang pagtataksil ng aking asawa ay nagsimula mga 6 na buwan bago ko siya nahuli kasama si Mark. Inimbitahan siya ng aking dating kaibigan, si Dan, sa isang party habang ako ay nasa labas ng bayan, kung saan nilasing niya siya at binigyan siya ng mga iligal na sangkap, na nagpapababa sa kanyang mga carnal inhibitions. Humantong ito sa isang 2 buwang affair ng mga wild party sa tuwing wala ako. Sa takot na malaman ko, ibinigay ni Dan si Sheila kay Mark, at patuloy siyang nandadaya hanggang sa mahuli ko siya. Nahatulan si Sheila sa paggamit ng iligal na sangkap at pumasok sa rehab, na patuloy na nagpapagamot. Mayroon siyang isang delusional na ideya na patatawarin ko siya o papayag ako sa joint custody. Upang kumbinsihin ako, sinabi niya ang kanyang kwento kay Heather at nag-alok na hayaan ang kanyang therapist na makipag-usap ng hayagan sa akin. Sa kabila ng aming hindi kasiyasyang buhay sa kama, kusang loob siyang nakipagtalik kay Dan at Mark. Hindi siya gumamit ng mga sangkap kapag ako ay nasa bahay, na nagpapahiwatig na alam niyang kailangan niya ng tulong ngunit pinili niyang huwag humingi nito. Sa halip, pinabayaan niya ako at ang aming mga anak, na madalas na iniiwan sila sa kanyang mga magulang kapag ako ay wala. Nakipaglaban ang aking mga lolo't lola sa loob ng 4 na taon upang mailabas ako sa foster care pagkatapos mamatay ang aking mga magulang, na pinabuti ang kanilang kalusugan at pinansyal na sitwasyon upang makakuha ng kustodiya. Sa kaibahan, ibinigay ng aking asawa ang aming mga anak sa kanyang mga magulang upang magkaroon ng mga affair. Hindi nagustuhan ng kanyang mga magulang ako o ang aming mga anak, sa pag-aakalang ako ay masyadong maganda at hindi sapat na manly para sa kanilang anak. Mahigpit sila sa aming mga anak, sinusubukang patigasin sila, sa pag-aakalang ang kagandahan ay nangangahulugan ng kahinaan. Hindi na nila muling makikita ang aking mga anak, at ang aking mga walang utang na loob na kamag-anak ay hindi na makikinabang sa aking pera. Sa wakas ay dumating ang araw ng diborsyo. Sa korte, ipinakita namin ang aming ebidensya sa hukom, na nanood ng video at sinuri kaming pareho. Tila sa tingin niya ay baliw ang aking asawa at ipinagkaloob ang diborsyo sa ilalim ng orihinal na mga tuntunin ni Heather. Ikinalungkot ito ni Heather, ngunit nasisiyahan ako. Natanggap ng aking dating asawa ang kalahati ng aming mga ari-arian at retirement accounts,
ngunit hindi ang aking company pension. Kailangan ko siyang bayaran ng kalahati ng equity sa kanyang bahay. Nakuha ko ang buong kustodiya ng mga bata, habang nakatanggap si Sheila ng 24 na oras na supervised visits bawat buwan. Wala sa amin ang nagbayad ng child support. Kailangan ko rin siyang panatilihin sa aking health insurance sa loob ng 5 taon, at maliban kung siya ay muling mag-asawa, ibinawas ko ang mga pautang na ibinigay ko sa kanyang pamilya mula sa kanyang kalahati ng mga ari-arian, na nag-iwan sa kanya ng humigit kumulang $350,000, hindi kasama ang retirement accounts. Kailangan din niyang bayaran ang kanyang sariling abogado at ang kanyang bahagi ng legal fees. Hindi ako sinisingil ni Heather para sa kanyang mga serbisyo, na sinasabing may utang siya kay Audrey para sa lahat ng magagandang bagay na ginawa niya para sa kanya at alam niyang sinuportahan ko si Audrey sa loob ng maraming taon. Umalis si Mark Grossberg sa estado, at nagsampa ng diborsyo ang kanyang asawa. Si Dan, ang aking dating kaibigan, ay lumipat sa kabila ng bayan at nagpalit ng mga opisina. Kapag nakita niya ako, iniiwasan niya ako. Hindi nagtagal pagkatapos ng diborsyo, iniwan ako ni Rosemary, na gustong manatiling magkaibigan ngunit hindi nakikita ang isang romantikong kinabukasan. Nalungkot ako ngunit napansin kong palagi siyang nagpipigil ng emosyon. Pagkalipas ng ilang linggo, sinabi niya sa akin na nakilala niya ang isang lokal na FBI agent. Ipinagdasal ko ang kanyang kabutihan, ngunit nagkita pa rin kami para sa mga pananghalian at paminsan-minsang mga hapunan. Mga isang buwan pagkatapos na maghiwalay kami ni Rosemary, pinapatulog ko ang mga bata nang marinig ko ang mga kakaibang ingay sa pintuan sa harap, paghikbi at pagkiskes. Sa pag-aakalang ito ay isang nawawalang aso, binuksan ko ang pintuan at nakita si Sheila na nakasandal sa screen door, umiiyak at kinakamot ito ng isang kamay. Wala siyang coat o sapatos, at bandang 1:00 na ng madaling araw. Maingat kong binuksan ang screen door at dinala siya sa loob. Wala siyang reaksyon, at umaasa akong hindi ito dahil sa mga iligal na sangkap. Sa halip na tumawag sa pulis, nagpasya akong kailangan niya ng init. Naghanda ako ng mainit na paliguan, hinuberin siya, at inilagay siya roon, naaalala ang kanyang gustong temperatura. Gusto niyang magbabad sa paliguan ng maraming oras, kaya inayos ko ito ayon sa gusto niya. Inayos ko pa nga ang swing arm LCD TV na may isa sa kanyang mga lumang DVD, I Love Lucy, na dati niyang pinapanood kapag siya ay malungkot. Gumawa ako ng strawberry smoothie at nagdala ng isang bote ng tubig. Pagbalik ko, binigyan ko siya ng straw at sinabi sa kanya na uminom. Mukha siyang hindi kumain sa loob ng ilang araw, kaya iginawa ko siya ng grilled cheese sandwich at chips. Kinain niya ang lahat at ininom ang smoothie, ngunit hindi nagsalita. Nanatili siya sa paliguan ng halos 2 oras, marahil ay natatakot na itatapon ko siya. Sa wakas, dinala ko sa kanya ang isa sa aking mga robe. Mariin kong sinabi sa kanya na tumayo at isuot ang bathrobe. Pagkatapos ay binuhat ko siya sa guest bedroom at inilagay siya sa kama. Dinala ko sa kanya ang mas maraming Lucy DVD at isa pang bote ng tubig, na sinasabi sa kanya na magpahinga at manood ng ilang palabas. Mag-uusap tayo sa umaga. Mabuti na Sabado na bukas. Dinala ko ang kanyang mga damit sa laundromat at nilaban ang mga ito. Pagkatapos ay nakatulog ako na nagtataka kung ano ang nangyayari. Sa umaga, nagpasya akong pagisingan kay Sheila ang mga bata ng 9:00. Dinala ko sila sa kanyang silid, na sinasabi sa kanila na mayroon akong sorpresa. Tuwang-tuwa silang makita ang kanilang ina. Nakatayo si Hope sa tabi ng kama, habang umakyat si Luke sa ibabaw niya. Nagising si Sheila sa kanilang mga sigaw ng, "Mommy, Mommy." Niyakap niya silang mahigpit, na nagpapahayag ng kanyang pagmamahal na parang hindi niya sila nakita sa loob ng maraming taon. Sa kabila ng kamakailang mga supervised visits, naghalikan sila, nagyakapan, at nagkilisyan. Nakakatuwa ito, ngunit hindi ko makalimutan ang kanyang pagtataksil. Sa huli, kumalma sila, at nag-alok si Sheila na ipagluto sila ng almusal.
Agad silang sumang-ayon, at tumingin siya sa akin para humingi ng pahintulot. Tumango ako. Nagpasya akong bigyan siya ng mas maraming oras kasama ang mga bata, alam na malapit na nilang gustong manood ng TV o maglaro. Nang ginawa nila iyon, umupo ako kasama si Sheila sa mesa sa kusina upang mag-usap. Sheila, hindi ka maaaring manatili dito magpakailanman. Kailangan kong malaman kung ano ang nangyayari. Steve, hindi ako nagustuhan ng aking pamilya. Akala nila ay masyado kang malambot. Kung nakita ka nila noong gabing iyon kasama si Mark, matatakot sila. Palagi kaming kinukutya, sa pag-aakalang nandadaya ka sa lahat ng iyong paglalakbay sa negosyo. Alam kong hindi iyon totoo, ngunit nagsimula akong maniwala dito. Noong gabing iyon, inakit ako ni Dan sa isang buhay ng mga tabletka at pakikipagtalik, at nawala sa paningin ko ang pagiging isang mabuting ina at asawa. Tinutulungan pa rin ako ng aking therapist na maunawaan kung paano ako napunta dito, ngunit marahil ay wala kang pakialam. Sa bahay ng aking mga magulang, sinamantala nila ako, na binibigyan ako ng lahat ng mabibigat na trabaho at kinukumbinsi akong ipahiram ang pera. 2 araw na ang nakakaraan, nalaman ko na ang aking ama ay nagsusulat ng mga tseke mula sa aking account at ibinigay ang aking kotse sa aking kapatid nang hindi ko alam. Pakiramdam ko ay isa akong tanga sa pagtitiwala sa kanila at pagtataksil sa iyo. Una, pupunta tayo sa bangko, pagkatapos ay magsampa ng police report. Hindi mo kailangang magsampa ng kaso, ngunit maaaring hikayatin sila nito na ibalik ang iyong ari-arian. Steve, Sheila, nakinig ka sa kanila at sinira mo ang iyong buhay. Ikaw ang ina ng aking mga anak. Makinig ka sa akin ngayon, okay? Sumakay kami sa kotse at pumunta sa bangko. Sa kabutihang palad, nakakita si Sheila ng isang lumang pares ng maruming sapatos sa hardin, kung hindi, nakayapak sana siya. Hindi pa rin niya maalala kung paano nawala ang kanyang sapatos, na tumatakas lang mula sa bahay ng kanyang mga magulang. Sa bangko, natuklasan namin na ninakaw ng kanyang ama ang halos $100,000, na nag-iwan sa kanya ng $250,000 lamang. Pagkatapos ay pumunta kami sa istasyon ng pulis, at hiniling kong makipag-usap kay Detective Rosemary Watkins. Nagulat siyang makita ako kasama si Sheila. Ipinaliwanag namin ang sitwasyon, at nangako siyang titingnan niya ito. Nagsimulang tawagan ako ng mga magulang ni Sheila nang may gulat, ngunit tumanggi si Sheila na makipag-usap sa kanila. Wala akong problema sa pagiging matigas. Ang lahat ng ari-arian ni Sheila ay naibalik, kasama na ang kanyang kotse. Kailangan din nilang bayaran agad ang $25,000 at lumagda sa isang loan document para sa natitirang $75,000 sa loob ng 10 taon sa 12% interest, gamit ang kanilang bahay bilang collateral. Pagkatapos nyun, wala nang gustong gawin si Sheila sa kanyang mga magulang o kapatid. Steve, salamat sa iyong tulong. Natutuwa akong makita ang ina ng aking mga anak sa isang mas magandang lugar. Steve, nasaktan kita ng husto at kailangan ko pa ring magpagamot, ngunit maaari ba akong manatili sa guest room upang muling makakonekta sa aking pamilya? Sheila, mayroon akong alok, ngunit maaaring hindi mo ito gusto. Nagdulot ka sa akin ng matinding emosyonal na trauma. Kung mananatili ka, kailangan mong tumulong sa paligid ng bahay at alagaan ang mga bata. Magtatakda ako ng mahigpit na mga tuntunin upang muling itayo ang tiwala. Mag-isip ng mabuti bago tanggapin. Napasinghap si Sheila. Iminungkahi ko na seryoso niyang pag-isipan ito at talakayin ito sa kanyang therapist. Steve, maniwala ka sa akin. Ikinalulungkot ko talaga ang aking mga nakaraang aksyon. Sheila, hindi na ako makakapagtiwala sa iyo. Isang bagay pa, kung tatanggapin mo, ang bahay ay sasailalim sa video surveillance. Mahirap ito para sa iyo, kaya huwag tanggapin ng basta-basta. Tinanggap ni Sheila, bagaman tutol dito ang kanyang therapist. Sumang-ayon kami na patuloy siyang magpapagamot. Naghanda ako ng isang hiwalay na silid para sa kanya at nagtatag ng mahigpit na mga tuntunin.
Bumalik siya sa birth control at bumili ng mga damit na aking pinili. Binayaran ko siya ng sahod para sa gawaing bahay at pag-aalaga ng bata, na nagustuhan ng mga bata. Muling kumonekta ako kay Sheila ng walang emosyonal na attachment at nagpanatili ng mahigpit na mga limitasyon. Ipinagtapat ko kay Audrey ang tungkol sa aking sitwasyon kay Sheila. Hindi nag-alala si Audrey kay Sheila kundi sa akin, sa takot na pigilan ako ng aking magulong buhay na makahanap ng tunay na pag-ibig. Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa isang babaeng interesado ako, na kasalukuyang hindi available, at na mayroon akong plano para sa hinaharap. Nakaramdam ng ginhawa si Audrey na hindi ko ikinakulong ang aking sarili kay Sheila. Sa kabila ng pagmamahal kay Steve, nakita ko siyang gumawa ng ilang hanggal na desisyon. Gayunpaman, mas epektibo siya kapag nagkaroon siya ng matatag na relasyon. Sa panahon sa pagitan ng pag-alis ni Rosemary at pagbabalik ni Sheila, hindi karaniwan ang kakayahan ni Steve. Mas mahusay pa rin siya kaysa sa karamihan, ngunit hindi sa kanyang karaniwang mataas na antas. Mayroong tensyon sa kanyang mga mata na nakababahala. Ang panunood kay Steve ay isa sa aking mga ilang kasiyahan, at mahirap makita siya na may mga pasa. Ang tensyon sa kanyang mga mata ngayon ay tila mas masahol pa, kaya dapat kong ihinto ang pagrereklamo tungkol sa kanyang personal na buhay. Umaasa ako na makakahanap siya ng kaligayahan sa bagong babaeng interesado siya. Nang manahin namin ng aking mga kapatid ang kumpanya, ang bawat isa ay nakakuha ng 25% ng mga bahagi, na may isa pang 25% na ibinebenta sa publiko. Sa paglipas ng mga taon, binili kong muli ang mga bahagi, na dinaragdagan ang aking stake sa higit sa 35%, habang ang aking mga kapatid ay nagmamay-ari ng mas mababa sa 20%. Ang trabaho ni Steve ay ang makakuha ng isa pang 16% ng boto upang tulungan akong palitan ang aking nakatatandang kapatid bilang CEO ng Hammer, Inc. Una niyang nakuha ang 7% na boto ng mga empleyado, dahil alam nila kung sino ang nagtagumpay sa korporasyon. Ang alindog ni Steve ay naging epektibo sa pagpapanalo sa mga babae na kumokontrol ng higit sa kalahati ng natitirang mga bahagi. Ang paglipat ay naging walang dugo, at nagretiro ang aking kapatid sa Caribbean. Sa wakas ay ginantimpalaan ko si Steve ng mga bonus check at isang promosyon, bagaman hindi ko siya magagawang pangulo, kinuha ng nararapat na manager ang gampaning iyon. Inimbitahan ko si Steve sa isang hapunan sa isang Hilton restaurant na may pinakamahusay na prime rib sa bayan. Sinabi ko sa kanya, "Steve, nagawa natin ito. Napakaganda mo at malaki ang iyong naitulong sa loob ng maraming taon." Habang humihigop kami ng alak, tiningnan ako ni Steve ng may kakaibang tensyon, na parang lulundag siya palabas ng isang eroplano. Bukod sa malaking bonus check, gusto kong tanggapin mo ang posisyon ng Vice President. Audrey, napakagaling ng ginagawa mo sa pagpapatakbo ng kumpanya nang walang panghihimasok. Alam kong magtatagumpay ka. Tungkol naman sa posisyon, ikinalulungkot ko, ngunit hindi ko ito matatanggap. Kumirat ang tiyan ko, at halos mabulunan ako sa aking alak. Pero Steve, bakit? Baka nagalit siya dahil hindi siya inalok ng pagkapangulo. Tulad ng nabanggit ko, may babaeng interesado ako. Pinipigilan ako ng mga patakaran ng aming kumpanya na ligawan siya, kaya kailangan kong magbitiw. Siguro interesado siya sa isa pang empleyado ng Hammer. Maaari kong baguhin ang mga panuntunan kung kinakailangan. Hindi ko papakawalan si Steve. 2 linggo na ang nakalipas, bilang pag-asam sa aking hinaharap na pag-ibig, tinihil ko ang lahat ng pisikal na pagiging malapit kay Sheila. Nagpanggap siyang nadismaya ngunit sa totoo ay nakahinga siya ng maluwag. Nagpatingin din ako ng buong katawan at wala akong sakit, kaya pakiramdam ko handa na akong simulan ang paghabol. Bakit niya ito sinasabi sa akin? Hindi ko siya pwedeng pakawalan. Bakit niya hawak ang kamay ko at tinitingnan ako ng masinsinan? Bakit, oh Diyos? Audrey mahal, gusto mo bang sumayaw? Iminungkahi ni Steve ang Hilton para sa kanilang prime rib at inayos ang lahat para makasayaw kami doon. Inayos niya ako.
Dahan-dahan niya akong iniangat mula sa upuan. Lubos akong nagulat. Ikaw, Steve. Mas matanda ako. Ikaw ang gusto ko. Pakiusap, sumayaw ka sa akin. Kaya, sumayaw kami, at ayaw kong matapos ito. Pagkatapos ng 4 na kanta, malamig na ang pagkain sa aming mesa. Tumingin sa akin si Steve nang may kabaitan. Mayroon pa silang room service dito, pero wala tayong kwarto. Pakiusap, huwag mo akong isipin ng masama, pero matagal ko nang inaasam ito. Ipinakita niya sa akin ang room keycard. Pagkatapos hinalikan ako ng pinakamagaling na negosyador sa mundo. Gagawin ko siyang CEO. Sinundan ko siya sa elevator, at pumunta kami sa kwarto at nagtalik. Steve, mahal kita. Steve, mahal kita. Steve, mahal kita. Ipinagtapat ni Steve ang kanyang pag-ibig sa akin. Noon pa man ay may pagtingin na ako kay Steve pero natatakot akong aminin ito. Akala ko masyado na akong matanda at pangit, at masyadong dakila si Steve. Ngayon sinasabi sa akin ni Steve na mahal niya ako. Huwag ninyo akong gisingin. Siya ay isang kahanga-hanga, kamangha-manghang, mabait, at matalinong lalaki na nagmamahal sa akin. Ako ang asensya ng kanyang kagalakan. Noong Lunes, tumawag ako ng isang emergency board meeting kasama ang presidente. Inihayag ko na nagbitiw si Steve. Nagulat at nabahala sila. Ang lupon, na binubuo ng mga kababaihan, ay itinuring na ang pakikipagkita kay Steve ang pinakamagandang bahagi ng kanilang mga pagbisita. Ipinaliwanag ko na si Steve ay romantikong nakikipagrelasyon sa isang empleyado at nagbitiw upang ituloy ang kanyang pag-ibig. Pinahalagahan ng lahat ang katapatan at integridad ni Steve, ngunit sumang-ayon na kailangan siya ng kumpanya, kaya dapat baguhin agad ang patakaran. Si Steve ay iaalok sa aking dating trabaho. Tumingin sa akin si Mary, ang bagong presidente, nang may pagdududa. Audrey, hindi mo sinabi kung sino ang iniibig ni Steve. Napakalapit ninyong dalawa. Kung may sinabihan siya, ikaw iyon. Kaya sino ito? Ang silid na puno ng mga tagahanga ni Steve ay bumaling at tumitig sa akin. Sumagot ako ng mahina, ako. At lahat sila ay sumigaw, natuwa para sa akin. Sa loob ng 3 buwan, nagtalik kami ni Steve tuwing kaya namin. Pinapagod niya ako sa kanyang mataas na pagnanasa at lakas, ngunit determinado akong alagaan siya. Inamin niya na simula nang mahuli niya ang kanyang asawa na nanloloko, siya ay naging isang hayop sa laman. Kailangan kong makasabay. Siya ang lalaki ko, at aalagaan ko siya. Pinag-uusapan namin ang kasal nang magpakita ang pregnancy test ng positibong resulta. Kinakabahan, sinabi ko kay Steve na nagsinungaling ako tungkol sa mga pills. Tuwang-tuwa siya at gusto niya akong pakasalan. Ako ay labis na nasa sabik. Nagkaroon kami ng isang maliit ngunit elegante at mamahaling kasal sa Hilton na may halos 100 bisita. Si Hope ang flower girl, si Luke ang ring bearer, si Heather ang aking bridesmaid, at si Rosemary ang matalik na kaibigan ni Steve. Dumalo ang hukom mula sa diborsyo ni Steve at nagbiro tungkol sa hindi na gustong makita pa kaming opisyal muli, na nakangiti ng malawak. Binili ko ang family estate mula sa aking kapatid nang magretiro siya, at ang buong pamilya ni Steve, kasama si Sheila, ay lumipat pagkatapos ng kasal. Pinayagan kong manatili si Sheila dahil ayaw kong maramdaman ni Hope at Luke na pinagkaaitan sila ng kanilang ina. Patuloy na nagtrabaho si Sheila bilang isang katulong, yaya, at ina, ngunit may malaking dagdag sahod. Suot pa rin niya ang makukulay na damit na ipinilit ni Steve. Binago ko rin ang aking wardrobe sa mga matingkad na kulay, na nagpagan ng pakiramdam ko. Ang pananabik na tingin ni Sheila kay Steve ay nakakasakit ng puso, ngunit tumanggi siyang maniwala na mahal siya nito. Sa ika-4 na buwan ng pagbubuntis, nahirapan akong alagaan si Steve, at bago pa man lumitaw, nahuhuli na ako. Bumalik ang tensyon sa mga mata ni Steve, at wala siya sa pinakamagandang kalagayan. Mukhang hindi magtatagal bago siya mainis. Mayroon akong radikal na ideya. Kailangan ko ng isang striker, at mayroon akong halatang kapalit sa the dugout,
Hindi nagbabago ang pag-ibig ni Steve sa akin. Kinausap ko si Sheila at naisip namin ang ideya na punan ni Steve ang aking lugar habang abala ako sa pagbubuntis at panganganak. Ang sabihin na siya ay masigasig ay isang understatement. Binalaan ko siya na kailangan ko munang kausapin si Steve tungkol dito. Labis na nasaktan si Steve, labis na nasaktan na hindi niya makontrol ang kanyang mga pagnanasa. Pakiramdam niya ay nabigo siya bilang isang asawa. Umiiyak ang lalaki, at hindi ko pa siya nakitang umiyak. Umiyak ako kasama niya. Sinabi ko sa kanya kung gaano ako nagpakiramdam ng pagkabigo dahil hindi ko maalagan ang aking lalaki. Pinanggako niya sa akin na mamahalin ko pa rin siya kung sasamantalahin niya si Sheila. Pinanggako rin niya sa akin na magkakaroon ako ng ganap na kontrol sa kanyang panloob na hayop. Sa ika-7 buwan ng aking pagbubuntis, lumapit sa amin si Rosemary na umiiyak. Sa nakalipas na taon, si Rosemary ay naging malapit na kaibigan. Bumagsak siya sa aking mga bisig. Sino ang nakasakit sa matigas na pulis na ito? Ayaw niyang makipag-usap kay Steve, ngunit nagpa siya. Siyang magtiwala sa akin. Lumalabas na ang kanyang mapagmahal na kasintahan ay hindi ang katulad ng ipinapakita nito. Sa kanyang pagkasindak, sumang-ayon siya sa ilan sa kanyang mga kahilingan bago mabawi ang kanyang pagmamalaki. Bilang pagganti, inilantad niya ang kanyang pag-uugali sa kanyang mga superior, na sumire sa kanyang propesyonal na reputasyon. Alam ko kung ano ang gagawin. Tinawagan ko si Heather at ibinigay sa kanya ang pangalan ng ex-boyfriend ni Rosemary at sinabi sa kanya kung ano ang kailangang gawin. Tungkol naman kay Rosemary, matagal ko nang iniisip na dapat magkaroon ng corporate security department ang aking korporasyon. Kukuhanin ko siya bilang bagong pinuno nito at ipapagawa ko sa kanya ito. 2 problema ang nalutas sa isang hakbang. Gusto ko ito. Kinasuhan ni Heather ang hanggal na Joker na ito para sa lahat ng pag-aari niya o pag-aari niya sa susunod na 20 taon. Nawalan siya ng trabaho sa loob ng 6 na linggo. Maayos ang ginagawa ni Rosemary sa kanyang bagong trabaho, ngunit siya ay emosyonal na nalulumbay sa bahay. Kinumbinsi ko siyang lumipat sa amin. Mayroon siyang malungkot na tingin kapag nakita niya si Steve. Sa wakas, tinanong ko siya kung bakit niya iniwan ito. Sinabi niya na hindi niya nararamdaman na karapat-dapat siya dito. Anong kahangalan? 8 buwan sa aking pagbubuntis, at hindi nakaranas ng tunay na pag-ibig si Steve sa loob ng 3 buwan. Oo naman, mayroon siyang pisikal na relasyon kay Sheila, ngunit hindi ito pag-ibig, at kailangan niya ng pag-ibig. Tinalakay ko ito kay Rosemary. Siya ay nag-aalinlangan at nag-aalala na masisira nito ang aking kasal. Halos taon ko nang kilala si Steve. Nagtiwala ako sa kanya. Siya ay tapat at hindi nagsinungaling. Pinahit ko ang switch, kung sa tingin ko ay lumalabas na sa kontrol ang mga bagay, sasabihin ko sa kanya na tumigil, at titigil siya, simple lang iyon. Pagkatapos ay kinausap ko si Steve, at siya ay mas nag-aalala pa kaysa kay Rosemary. Maraming paghimok ang kinailangan, ngunit sa huli, kinumbinsi ko siya. May isip mo ba ang isang asawa na kailangang kumbinsihin ang kanyang asawa na matulog sa ibang tao? Nag-alala rin si Steve na baka gusto kong matulog sa ibang tao balang araw. Hindi niya gagawin ito. Sinabi ko sa kanya na hindi iyon mangyayari. Siya mismo ang lalaking kailangan ko. Kaya sumali si Rosemary sa harem ni Steve. Kamangha-mangha ang pagbabago sa kanya. Hinimok ko siyang baguhin ang kanyang panlasa at damit. Lumipat siya sa mga matingkad na kulay at nagsuot pa nga ng damit sa bahay. Ikinatuwa ito ni Steve, at kapag masaya si Steve, pinapasaya niya ako at lahat. Diyos, isa akong masayang babae. Akala ko ako ay magiging isang matandang dalaga na walang anak, ngayon ay mayroon akong sanggol sa daan, 2 stepchildren, isang mahusay na asawa, at marahil isang pares ng mga kapatid na babae sa halip na ang mga walang kwentang kapatid na iyon. Pagkalipas ng 1 taon, galit na galit si Steve. Ang kanyang buhay ay ganap na wala sa kontrol. Gustong-gusto niya ito ngunit nakaramdam siya ng labis na pagkakasala tungkol dito. Sa pagitan ni na Audrey at ng Beast,
Tila wala siyang gaanong sasabihin tungkol sa kanyang personal na buhay. Mahal ng Beast si Audrey. Kailangan niya ng isang taong kakausapin, kukuha ng payo, at babawi sa kontrol. Ang isip ni Steve ay nasa kaguluhan pa rin sa pagbabago. Ang kanyang puso ay muling nagbubukas kay Sheila, at labis siyang natakot dito dahil sa Beast. Nahirapan si Steve na kumuha ng tulong sa labas, kaya sa halip na makipag-usap sa sinuman, nagpa siya si Steve na isulat ang lahat. Well, ang Beast ay may kahinaan, kapag kasama ni Steve ang kanyang mga anak, iniiwan ng Beast si Steve na mag-isa, at hindi siya ganap na kontrolado. Sasamantalahin ni Steve ang kahinaan na ito. Isa pang araw, isa pang dolyar, naisip ko nang may inis. Ako dapat ang pinakamaswerteng psychiatrist sa bansa. Mayroon akong 2 pagpupulong ngayon. Ang lalaking tumawag kanina ay tila baliw. Sana matulungan ko siya. Oras na para bumalik sa pagtatrabaho. Binuksan ko ang aking pinakabagong romance novel. Gusto ng aking publisher na isulat ito sa loob ng 2 linggo, at mayroon pa akong 30,000 salita na natitira. Tumunog ang telepono, na nagpagulat sa akin. Sinabi ni Janice, ang aking sekretarya, na nandito na ang aking 2:00. Tila medyo hinihingal siya. Napilitan akong bumangon mula sa aking upuan sa opisina. Ang lalaking pumasok ay may dalang bata sa kanyang mga bisig, ngunit siya ay ganap na mahusay. Gusto kong ilagay siya sa pabalat ng aking susunod na nobela. Sinubukan kong ilagay muli ang isang propesyonal na ekspresyon sa aking mukha. Halika, Margaret, panasan ang laway sa iyong mukha at magbigay pansin. Dr. Huff, ako si Steve Blaine, at ito ang aking anak na si Victoria. Lumakad ako sa paligid ng aking mesa upang kumilos kasama ang sanggol. Hindi maraming tao ang nagpapadala sa akin na makipaglaro sa kanilang mga anak. Tumingin siya sa kanya ng may gayong pagmamahal at lamang. Mukhang perpekto ang lalaking ito. Bakit kaya siya narito? Ano ang maitutulong ko sa iyo, Mr. Blaine? Pakiusap, tawagin mo akong Steve. Mayroon akong hindi pangkaraniwang problema. Hindi ko alam kung mayroon akong split personality o wala. Sumulat ako ng diary, o isang kwento ng aking buhay, kung gusto mo. Malamang naaabutin ka ng ilang oras para basahin ito. Siyempre, singilin mo ako para sa oras na ito, ngunit pakiusap na basahin mo ito, at baka magkita tayo sa parehong oras sa susunod na linggo. Tumingin siya sa akin ng may gayong kawalan ng pag-asa. Impyerno. Ibibigay ko sa kanya ang aking kidney kung hihilingin niya. Siyempre, Steve, magiging maayos ito. Parehong oras sa susunod na linggo. Sa loob ng 1 linggo, binasa ko ang kwento ni Steve. Sa katunayan, binasa ko ito nang hindi bababa sa 5 beses at tiningnan din ang mga larawan na kasama niya sa diary. Saan man sa kwentong ito ay hindi niya inilarawan ang mga kababaihan sa kanyang buhay na hindi gaanong maganda. Tiningnan ko ang isang larawan na talagang isa sa mga Christmas card ng pamilya na ginagawa ng mga tao na hindi ko magkakaroon ng pagkakataon na kunan. Ipinakita nito si Steve na nakaupo kasama ang 3 babae, 2 bata, at isang sanggol, marahil si Victoria. Inilalarawan silang nakaupo sa o malapit sa isang sofa. Sa kanyang kaliwa ay nakaupo ang isang matandang babae, medyo simple ang hitsura, na may hawak na Victoria sa kanyang mga bisig. Sa kanyang kanan ay isang babae na ganap na hindi kaakit-akit at malinaw na buntis. Sa sahig sa kanyang paanan ay nakaupo ang isang babae na nakasuot ng pink na unipormeng katulong. Medyo simple rin ang kanyang hitsura. Siya ay buntis at may 2 anak kasama niya. Hindi ako makapaniwala sa larawang ito. Sa loob ng maraming gabi ng sunod-sunod, isinabot ko ang larawang ito sa salamin sa aking silid tulugan. Tiningnan ko siya at tiningnan ang aking mukha. Tiningnan ko siya at tiningnan ang aking mukha. Impyerno, hindi ako mas pangit kaysa sa babae sa kanan ni Steve. Paano siya naging ganoon kaswerte? Bumalik muli si Steve ng sumunod na linggo kasama si Victoria. Mula sa kanyang kwento naiintindihan ko kung bakit. Steve, pinag-uusapan mo ang Beast.
Alam kong nagkaroon ka ng masamang panahon sa foster care. Ang Beast ay marahil isang pag-unlad mula sa mga panahong iyon noong nagkaroon ka ng iyong huling pagkabigla. Nagising ang Beast, ngunit sa lahat ng iyong paglalarawan sa mga aksyon ng Beast, tila hindi niya gustong saktan ka. Ang Beast ay tila higit pa sa isang tagapagtanggol. Hindi ko alam kung ang Beast ay isang nakatagong aspeto lamang ng iyong personalidad, o kung kumakatawan ito sa isang tunay na schism, ngunit sa tingin ko dapat mong itigil ang pagdidiablo sa kanya, bigyan ito ng ibang pangalan, respetuhin ito. Sa tingin ko tama ka. Siya ang aking tagapagtanggol, malupit, ngunit medyo nagustuhan ko ito. Anong pangalan ang imumungkahi mong ibigay sa kanya? Ngumiti siya sa akin, at naramdaman kong umiinit ang aking mukha. Paano ang Bob? Ito ay isang pangalang pala kaibigan. Sino ang nakarinig ng isang halimaw na nagngangalang Bob? Ipinikit niya ang kanyang mga mata sa isang sandali, na malalim sa pag-iisip. Sa tingin ko gusto ni Bob ang kanyang bagong pangalan, natawa siya. Anong kahanga-hangang halakhak, at medyo sigurado na gusto ka rin niya, duho. Naramdaman kong namumula ang aking mukha sa mga salitang ito. Karamihan sa aking mga pasyente ay hindi man lang tumitingin sa aking mga mata. Nakita nila ako na nakakadiri. Sa katunayan, wala akong maraming pasyente dahil sa aking hitsura. Nagkaroon sila ng isang konsultasyon sa akin at pagkatapos ay nakahanap ng ibang therapist. Hindi kailanman tumanggi si Steve na tumingin sa aking mukha. Wala ring bakas ng pagkasuklam sa kanyang gwapong mukha. Steve, sinasabi mo ba na mayroon kang bagong posisyon? Oo, sinabi ni Audrey na ang aking mga kasanayan bilang isang troubleshooter ay masasayang bilang vice president. Sa tingin ko talagang kinamumuhian niya ang lahat ng mga gabing iyon, kaya na-promote ako sa miyembro ng lupon, at ako rin ay isang special assistant sa parehong Audrey at sa presidente. Ang aking work week ay 30 oras o mas kaunti. Kailangan kong aminin na gusto ko ito. Nagbibigay ito sa akin ng mas maraming oras upang makasama ang aking pamilya. Tinitiyak sa akin ni na Audrey at Mary, ang presidente ng kumpanya, na ako ay nagbibigay ng mahalagang kontribusyon sa kumpanya. Nang sumunod na linggo, si Steve ay ganap na desperado. Gusto ni Audrey na magdala ng isa pang babae sa aming bahay dahil buntis na naman siya, at sina Rosemary at Sheila ay malapit ng manganak sa loob ng ilang buwan. Natatakot siya na hindi ako maalagan. Kailangang itigil ang kahangalan na ito. Hindi ganoon ang ginagawa mo sa magalang na lipunan sa bansang ito. Steve, naiintindihan ko na ikaw ay nabalisa. Gusto ko ang iyong pahintulot na pumunta at makipag-usap kay Audrey. Mahal ka niya. Sigurado akong makakarating tayo sa isang pagkaunawaan. Mayroon siyang natatakot na ekspresyon sa kanyang mukha. Si Audrey ang pinakamagandang bagay na maaaring mangyari sa akin. Maaari mo siyang kausapin, ngunit pakiusap na huwag sirain ang lahat para sa akin. Gagawin ko ang aking makakaya, Steve. Ang lahat ay ganap na wala sa kontrol. Maaari kong mawala ang aking lisensya dahil dito, ngunit kailangang may gawin. Naisip ko habang humihinto ako sa bahay ni Steve. Alam kong wala siya sa bayan at bibigyan ako nito ng pagkakataong makausap si Audrey tungkol kay Steve. Sumang-ayon na siya na makipagkita sa akin. Kinausap ko si Audrey sa loob ng ilang oras, na binabalangkas ang mga alalahanin ni Steve. Naintindihan ni Audrey na sinisira nila ang maraming hadlang sa lipunan, ngunit ngayon ay mahal niya ang kanyang buhay. Kung hindi ito gusto ng lipunan, maaari silang tumahimik. Audrey, pinahahalagahan ko ang iyong saloobin, ngunit si Steve ay isang napakabait na tao. Iniisip niya na sinasamantala niya kayong lahat. Naniniwala siya na niloloko niya ang kanyang mga panata sa kasal. Kailangan nating pagtrabahuhan si Steve upang kumbinsihin siya na kayong lahat ay tunay na masaya sa sitwasyon. Sa tingin ko, mas mabuti kung magkaroon siya ng madalas, at kahit araw-araw, na therapy sa isang taong nasa tuktok ng kanilang klase, sabi ko ng mahina. Isang ngisi ang lumitaw sa mukha ni Audrey. Ano ba talaga ang sinusubukan mong sabihin, Margaret? Maaari ba kitang tawaging Margaret, hindi ba?
Sinabi sa akin ni Steve na naghahanap ka ng bagong babae. Gusto kong mag-apply para sa trabahong iyon. Sinabi ko ang huling bahagi ng napakatahimik kaya naisip ko na hindi maririnig ni Audrey, ngunit mas lumaki ang kanyang ngiti. Sa susunod na Pasko, maligayang Pasko mula sa pamilya Blaine. Mayroong 4 na babae sa larawan kasama si Steve, lahat ay nagliliwanag. May 3 babaeng may hawak na mga anak, at isa ay buntis. Ang ika-4 na babae ay walang anak, ngunit malinaw rin siyang buntis, at ang kanyang ngiti ay ang pinakamalaki sa lahat. Audrey, honey. Oo, Steve. Ang hukom grant mula sa aming kasal ay madalas na nagpapakita kamakailan. May problema ba tayo? O hindi? Steve, walang problema. Ngunit nakikita mo, buntis na naman tayong lahat, at kailangan nating alagaan ka at si Bob, kaya kinausap ko si Bethany Grant. Matagal na siyang interesado sa iyo.